Hello, what's up mga mga idol? Welcome back again to my channel, Masagana Fishing Page. So ayan, for today's video gagawa tayo ng pamain, panghilada. Ayan mga pat. So gagawa tayo ng pamain, panghilada para sa skipjack tuna. Mga tulingan, gulyasan. Pwede rin sa mga yellowfin at salmon. Ayan mga par. So kung bago pala sa aking channel, please do subscribe to my channel at pindutin mo na yung bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na aking ilalabas. So ayan, without further ado, let's dive in for my short intro. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? So ayan, naihanda ko na mga par yung mga materyales sa paggawa ng ating pamain sa panghilada mga par. So ayan, meron tayong mga beach ball o yung water ball na aming tinatawag, gunting, scissor, cutter at nylon number 4 lbs, artificial head, ulo-ulo, medium size at ang ating cutting board. Ayan, so kung mapapansin nyo mga par, mga idol, no, medyo malilit lang yung aking gagamitin o yung lalagyan pamain na ulo-ulo. Ayan, so katamtaman lang yan para sa pang 1 kiluhan na gulyasan mga par. So ayan mga par, mga idol, no, umpisa natin yung pagcutting ng ating pamain para sa skipjack tuna o yung tulingan. Pwede rin ito mga par, mga idol, sa yellowfin at salmon. Ayan, so syempre dahil hindi pantay-pantay yung nating nabiling mga water ball na aming tinatawag o yung beach ball, ayan, pinagpantay-pantay ko muna. At dahil mahaba at 12 inches siguro to mga par, no, kaya hinati ko. So di bali yung tatlong kulay mga par ay pagpantay-pantay natin, pagpatong-patungin na natin, kung kaya't ang kailangan natin dito na cutter ay matulis at matalim. Ayan, so kung mapapansin nyo, tinanggal ko yung sobra at ayan na, pantay-pantay na. Guguhitan ko yan mga par, mga idol, dito sa taas at ganoon din sa ibaba, na may lapad siguro yan na 1.5 cm. Ayan, para pagkabitan natin dun sa mga artificial head. Kasi kapag hindi natin guguhitan mga par, maaring hindi pantay-pantay yung ating pagcutting, no. So sa akin, nakasanayan ko mga par, mga idol, ay ginuguhitan ko yan sa taas at saka sa ibaba para pulido at siguradong pantay-pantay ang ating cutting. So kailangan pare-parehas din yung nipis. Ako siguro mga par, ang ginagamit ko dyan pag nag-i-slice ako, manipis lang yung kinakating ko mga par, no, mga idol. Kapag malapad ang ating pagkakagayat ay minsan medyo pangit siyang tignan sa ilalim ng tubig. Kung ako ayun yung tatanungin, mas maganda pag pino lamang yung ating pag-slice mga par, mga idol. Ayan, syempre, at ganoon din nagpapasalamat nga pala ako mga par, mga idol, sa lahat ng aking mga subscribers na patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel, Masagana Fishing PH. Ganun din nagpapasalamat din ako sa ating mga silent viewers na kung saan nanonood ng ating mga video. Ayan, kung ang video ito ay nakapagbigay sa inyo ng magandang impact at kayo ay natuwa o nagbigay ng inspirasyon, nakapulot kayo ng magandang ideya, isang thumbs up naman dyan, like naman dyan mga par, mga idol, no? At para ako naman ay ganahan na gumawa ng ganitong content. So ayan mga par, mga idol, at pinaghiwa-hiwalay ko na yung ating cutting na water ball. Ayan, so ang gagamitin natin dito na pantali mga par, mga idol ay nylon number 4 lbs at yan na nga ang ating papainan na medium size na artificial head o ulo-ulo. Ayan mga par, mga idol. So di bali, una kong nilagay itong kulay pink na pamain o yung water ball. Ayan, kailangan ipalibot natin, din sinundan ko siya ng kulay puti. Dalawa lang muna ang ilalagay natin mga par, mga idol, no. Kailangan kasi maganda yung kombinasyon ng kulay. Ako kadalasan ko talagang ginagamit na kulay pink tsaka white. At kung yung artificial head na kulay blue o yung ulo-ulo na kulay blue,
dinadagdagan ko ito mga par mga idol ng kulay blue rin na water ball o yung beach ball. Ayan. So ayan, nakagawa na tayo ng isang pamain mga par. Ganun lang kasimple. Ayan, ang ating finished product o yung ating nagawa. Nakaisa na tayo mga par mga idol. So ayan, gagawa naman tayo ng isa pang pamain natin sa kulay blue naman tayo na artificial head mga par mga idol, no. Ayan. So ganun pa rin mga par mga idol, no. Uunahin ko yung kulay pink na water ball na ipapaikot dun sa artificial head. Nakasanayan namin dito mga par mga idol yung pinaka nakikita ron sa artificial head ay yung kulay pink para magmukhang parang pusit mga par. So ayan mga par, sinabi ko sa kanina na kapag kayong artificial head na aking gagamitin ay blue or metallic blue, ayan, hinahaluan ko siya ng blue at puti. Ayan, di bali alternate lang yan mga par, no. Una kong nilagay yung kulay pink, then sinundan ng kulay blue at puti, then blue ulit, tapos puti. Ayan, so di bali tagdadalawang slice yun mga par, no. Overall ay 8 slice yung aking ginagamit, no. So ayan mga par mga idol, may halo siyang kulay blue at kulay puti. Kung mapapansin nyo, para siyang ayan mga par mga idol, parang pusit na parang sa ilalim niya ay puti at blue na flying fish. Ayan, so napakagandang kombinasyon para sa akin mga par mga idol, at talagang subok na namin dito sa amin ang panghuli ng yellowfin at mga gulyasan mga par mga idol sa ganitong pamamaraan, pamain namin sa Hilada mga par mga idol. So ayan, gagawa pa tayo para marami tayong reserba kumbaga, dahil kailangan hindi lang dapat iisa o dalawa ang ating daladala sa laot na pamain mga par mga idol. Kailangan meron tayong reserba. So kung nakagawa tayo ng artificial head na kulay puti, tapos ang ginamit natin na pamain o yung dahon niya ay kulay pink at puti rin, kailangan hindi lang iisa yung gagawin natin. Ganun din mga par mga idol kapag nagawa tayo ng artificial head o pamain na kulay asul o metallic blue na may halo din na dahon o yung beach ball na kulay blue, kailangan hindi lang iisa yung gagawin natin. At ayan na mga par mga idol, ang ating nagawang mga pamain para sa ating panghilada. Ayan mga par. Ayan, next naman natin gagawin ay gagawa tayo ng double hook na kawil. Ayan, so yan ay number 15 na mustad. Ayan. At yan, ginagamitan ko siya ng plies o yung long nose para mag letter B. Pinipihit ko yung isa ng pakanan at yung isa naman mga par mga idol ay pakaliwa para mag letter B yung talim nito, yung hook. Ayan mga par, mga idol, natin magkatabi para sigurado pagka kinain o sinibad ng tulingan ay siguradong hindi siya makakawala. Sapagkat kung single hook lamang ang ating gagamitin sa ating panghilada ay malaking posibilidad na makatanggal o makawala yung ating pasibad. Sayang naman mga par mga idol, kung kaya't ang ginagawa namin dito ay yung dalawang hook na number 15 ay aming pinagsasama. So nakita ninyo naman kanina. Ayan mga par, ayan, napakaganda ang ating pagkakagawa. So gagawa pa tayo ng isa na reserba natin. At kailangan mga par mga idol, no, kung sinasabi ko kanina, hindi lang dapat iisa yung ating ginagawa parati. Kailangan na nasa 5 piraso o mahigit pa, dahil hindi natin alam yung sibad, baka mamaya makahanap tayo ng sibad sa payaw. So kailangan marami tayong daladalang mga gamit para sa ganun ay hindi tayo maubusan. Dahil minsan mga par mga idol, no, share ko lang, no, sa aking paglaot, minsan ay naubusan ako ng mga pamain at saka ganun din yung hook o yung kawil. Kung kaya sa halip na maghilada pa ako, hindi na at kailangan nang umuwi dahil wala nang gamit. Pagka mas marami tayong nagawang mga pamain, mas marami tayong nagawang mga hook, mas kampante tayo na dire-diretso yung panghuli natin ng isda at hindi tayo maistorbo na maghilada. So ito yung ginagawa natin mga par, ay gamit lamang natin ito sa panghilada para mag letter B mga par. Ayun, nakikita nyo naman mga par, no, yung ating ginawa na
double hook. Ginagawa natin double hook mga par mga idol. Kailangan pihitin din ng long nose. Ayan. Sana ay makapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman ang aking video na ito mga par mga idol. Salamat sa inyong panonood. At shoutout sa lahat ng aking mga bagong subscribers. Salamat mga idol sa panonood ng aking YouTube channel. Mas maraming gamit na dala, mas maraming reserba na kawil at reserba na pamain. Mas mabuti mga para mga idol para tayo ay mas maraming pagpapalit-palitin na pamain. Kasi minsan mga para mga idol ayon sa aking karanasan, minsan ayaw nila ng artificial head na kulay asul, ayaw nila ng kulay puti. Ayan. Kailangan na mayroong ibang kulay na artificial head at mga pamain na nakahanda para agad-agad nating ipamalit sa panghilada natin. So mga par, papalitan na natin. Sapagkat ito yung mga pamain ko na ito mga par mga idol ay matagal na rin. Ayan. So papalitan natin ng ating bagong gawa. So ayan, sa susunod na video natin mga par mga idol, abangan nyo ang ating i-upload na video kung effective nga ba yung ating ginawang pamain na panghilada mga par mga idol. Ito yung ginawa kong pamain na ito. Papakita ko sa inyo kung paano ko ito gagamitin. Ayan, nakita nyo naman. At yung isa papalitan din natin ng pamain. Makikita nyo sa next video ko kung gaano ka-epektibo, kung ito nga ba ay epektibo rin sa panghuli ng isda. Sapagkat yung iba mga par mga idol yung ginagamit nila ay crystalite. Gumagamit din ako ng mga par mga idol, subalit dito sa amin talaga ganito ang madalas namin ginagamit at sobrang epektibo rin naman ang panghuli ng gulyasan, yellowfin at salmon mga par. Minsan kinakain din to mga par mga idol ng mahi-mahi o dorado. Napakaganda nito sa tubig mga par, lalo na pag nananakbo, hinihilada ito. Kala mo pusit o kaya kala mo naman yung flying fish. Ayan. So ayan mga par, nakapagpalit tayo ng pamain na panghilada natin at sana nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman ang ating video na ito. Ayan mga par, ang ating dalawang panghilada. Ayan, abangan ninyo mga par mga idol ang aking paggamit niyan dun sa payaw o sa laot. Muli, maraming salamat sa paglaan ng ilang minuto sa panonood ng aking video at sana nakapagbigay sa inyo ng kaunting ngiti sa inyong mga labi. Muli, maraming salamat. God bless.